Una po sa lahat, magandang hapon po, no? Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba'y may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Nahirapan ba kayo magtiwala? Sobra. Bakit? Ang trust kasi, hindi yan basta-basta kasi binibigay. Yung mga tao kasi na yung trust mo, iti-take advantage nila yun sa'yo. Lalo na sa panahon ngayon, madami na yung mga taong needy sa mga bagay na minsan kailangan talaga i-advantage yung trust. Pero naintindihan ko naman po, pero paano malalaman ng isang tao talaga ay mapagkakatiwalaan sa panahon ngayon, itong 2025? Masasabi ko mapapagkatiwalaan ng isang tao pag willing siya i-build yung trust towards each other, like mag-build ba ng connection or like bonding, ganun. Mamili kayo dito sa tatlo. Pag-ibig, utang o kamatayan, alin kaya sa tatlo sa tingin nyo ang pinaka nakakatakot at bakit? For me, yung pag-ibig. Bakit? Kasi mas nakakatakot siya dahil pag ang isang tao kasi sinayang mo, tapos siya na yung right person sa'yo, dadalhin mo yan hanggang mamatay ka. Dadalhin mo rin yan pag naging down ka sa lahat. Masasayang yung opportunity na dapat magkasama kayo sa lahat, through downside, through hirap at ginawa. Yun. Kasi magiging nightmare siya sa'yo araw-araw. Gabi-gabi mo siya iisipin, lalo na kung first love mo pa yung taong tama sa'yo na sinayang mo pa. Sa inyo po bang opinion, natatakot ba kayo mag-isa sa buhay? Minsan oo, minsan hindi. Kasi all my life naman kasi natutunan ko na mag-isa. Pero syempre, mag-crave pa rin tayo na meron dapat tayong karamay, meron tayong mapapagsabihan ng mga problema, meron tayong yung nakakasama sa lahat ng adventure din. I see. Sa tingin nyo ba, ang buhay ba ay patas or hindi patas? Hindi patas. Bakit kaya? May mga tao kasi na nakukuha nila yung gusto nila. May mga tao din na hindi nila nakukuha yung gusto nila. Kumbaga, ang buhay kasi hindi lang yung basta patas na masabi natin na okay, itong isang taong to, meron siya nito. Dapat meron din yung isang taong to. Which is, hindi naman kaya magkaroon siya nito. So, yeah, for me, ang buhay hindi siya patas. Naiintindihan ko. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa lamang. Meron tayong kukumpara ng dalawang tao. Huwag kayong mag-alala, hindi kayong tinutukoy dito, no? So, itago natin yung isa ay mabuting tao at ang isa ay masamang tao. Siguro pamilyar naman kayo pag sinabi nating mabuti, tama po ba? Etong mabuting tao, wala siyang ginagawang masama. Talagang okay siya, pero ang problema, siya yung laging sinasaktan, lagi siyang iniiwan sa ere, lagi siyang inaapi, at madalas ata daw ay laging heartbroken. May mga ganun po. Actually, dito exaggerated, nag-conduct din ako ng research at parang ang daming porsyentong ganito. Versus, yung masamang tao, aba, ang sama na nga ng ugali, yung iba, demonyo na ugali, aba, ang daming kaibigan. Yung iba doon, maraming jowa, kahit ang sama na ng ugali nila. Yung iba, mas gusto nila ang red flag kaysa green flag. Pero yung mabuting tao, lagi na lang kinakawawa. Simple lamang tanong ko lang sa inyo, no? Napapansin niyo ba yun sa totoong buhay? Opo. Bakit ganun? Siguro mahirap kasi sabihin na problema sa pag-iisip at problema sa sarili. Meron kasi talaga na tao na meron silang nahanap na kailangan nila sa ibang tao na minsan nagkukulang sila kaya hinahanap nila sa another person. Meron ng mabubuting tao na kahit sobrang bait nila, may time talaga na hindi natin may iwasan yung makikila tayong masasamang tao na mag-take advantage talaga sa atin. Lalo na when it comes to relationship. Doon sa bandang yun, yung mga tao na gusto nila mag-fulfill yung intimacy nila, especially when it comes to yung last nila, yun. I see. Pero sa tingin nyo, naaawa ba kayo sa mga mabuting tao? Wala man silang ginagawang masama pero lagi silang sinasaktan. Naaawa ba kayo doon? Sobra po. Kasi in the situation of mine din, kakagaling ko din sa breakup. Yung partner ko, siya yung naging mabuting tao, ako yung naging masama. And at the same time, sa sobrang awa ko rin po sa kanya, natutunan ko na lang i-let go at yun. So yes po, naawa po ako sa mga mabubuting tao na wala na silang ginawa kundi maging mabuti. Binigay na sa atin lahat-lahat, binigay na yung mga kailangan ng sa isang masamang tao na walang ginawa kundi saktan siya, lokohin at yun. I understand. Do you think ba yung mga mabuting tao, they are deserved to be loved? They do deserve to be loved. I mean, deserve nila. Sobra. I see. Kasi ganito po, no? May iba mga kahito na tanong, sundan nyo lang po ito, madali lang po ito. Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Hindi po. Hindi.
So halimbawa kung ilalagay natin sarili natin from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao. Or 10, sorba daw kayong mabuti. Saan nyo po ilalagay sarili nyo from 1 to 10? 5. 5. Para sa inyo, ano ba isabihin ng mabuti? For me, salitang mabuti, yung pagiging mabuti ay yung pagtulong, especially yung sacrifices natin para sa isang tao upang makamit yung gusto niya. Yung kumbaga nagbibigay tayo ng ginhawa or comfort sa bawat tao na nangangailangan. Then, ang hirap kasi explain ng mabuti kasi madami siyang term. And yun lamang po. Maintindihan ko. Mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Mahilig naman. So, nagsusearch ka naman rin kay Google pag hindi mo alam isang salita. Opo. Bigyan ko ng konting trivia, no? Sabi sa dictionary daw, para masabi na good o mabuti, ito po may kinalaman daw pala sa ugali ng isang tao. Sa sarili niya, dapat wala siyang ginagawang masama, wala siya daw siyang ginagawang krimen, at wala daw siya dapat sinasaktan na tao kahit sanggol. Para sabihin daw mabuting tao. Tingnan natin itong mabibig sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Maraming beses na po. Yan ang problema. Lahat po tayo guilty kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, di mo na lang binalik? Or nangopya ka o nagpokopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po? Kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong halaga? Magnakaw hindi po, pero magpakopya sa exam po. Yun ang problema, no? Kasi ano na rin yun, pag nanakaw ng sagot din nun sa hindi sa atin. Imagine mo kunwari nandiyan yung police station sa hindi kalayuan. Imagine mo lamang wala na atang tao lahat tayo ubos na. Baka walang gagraduate sa atin, lahat tayo drop out na. Doon pa lamang may trust issue ng tao sa atin. Kasi madali tayo matukso sa maliit na bagay. Ano pa kaya kung sa malaking halaga? Kaya ang totoo, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Nawawala ba ang stress nyo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Lalong tumitindi. Siyempre, halimbawa, kunwari, sinasaktan ka kunwari ng isang tao. Siyempre, kaloko naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang suntukin yung tao, pero don't get me wrong iisipin mo lang, hindi mo talaga siya gagawin. Okay. Yun nga lang, para daw tayo nakapatay ng tao, hindi nga lang sa gawa, sa salita lamang. At ang masakit nga lang po dito, halos lahat ng tao dito ay guilty talaga. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigyan kayo na dulas, na pa OM, alam nyo na po yun? Yes po. Tanong ko lamang, mahal nyo ba nanay nyo? Sobra po. Halimbawa, kunwari nagpapalipas ka ng oras dito at medyo madulas dito ang daan na to. Huwag naman sana, bigyan paglakad mo, bigyan kang nadulas. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo na wala siyang kinalaman sa pagkadulas mo dito sa lugar na to kahit wala siya dito. Okay lang banggitin mo ang pangalan ng nanay mo bilang panggulat lamang? OM insert mother's name. Okay lang ba yun? It depends kasi situation. Minsan kasi ang mga tao pag nagugulat o nadudulas, kung ano yung nasa isip nila, bigla-bigla na lang nasasabi. Pero syempre mali naman po yung babanggitin po yung pangalan ng nanay mo or lalo na si God. Exactly. Kasi kaya po hindi natin basta-basta sasabihin yan dahil nakaka-disrespect naman talaga yon sa ating mga magulang or loved ones. So, sabihin, kung mahal natin ang ating loved ones, nire-respeto natin. Sana, gawin din po sana yan sa Panginoon. Pero unfortunately, lahat po tayo dyan ay guilty kasi nadulas sa po ang ating dila at ang tawag doon ay blasphemy o pambabastos. Yes. Imagine mo, yes, maulan ngayon, pero hindi mo pwede sabihin i-curse ang Panginoon dahil ba't ang sama ng Panginoon? Maaaring blessing din yan dahil mayroon siyang dahilan kung ba't umuulan ngayon. Kasi kapag nagagamit natin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan, tawag doon ay blasphemy o pambabastos. And unfortunately, ang ating mga dila na ay nadulas na po yan noong paman. Lilinawin ko po, hindi ko isinisiraan, hindi ko inuhusgahan. Kasi ang tanong na yan ay tanong po ng lahat sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi to pananakot at haharap po tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, do you think ikaw ba ay guilty o innocent kayong tao? Guilty po. Saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. That will be depends sa sin na ginawa ko, especially kay God. Kasi siya naman po yung mag-judge. Siyempre, for me, guilty na ako. Who knows na mayroon pa nakikita si God na ginagawang kabutihan, hindi ko alala. So sa tingin mo, hindi ka pa sure? Yes po, hindi pa po sure.
Okay, kunwari subukan natin yan sa isang korte dito sa mundo. Na halimbawa may isang kriminal. Kunwari nagnakaw siya ng pera sa bangko. Dinala siya ng mga pulis sa judge, sa korte, at ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po ako, pero hindi ko po sure kung saan ako pupunta. Abay, magagalitan dyan. Hindi mo sure, dinala ka na nga, mayroon ng ebidensya. Oo, masabing bulag-bulagan. Parang pinagsasabihan yung kriminal kasi nangangatuwiran. Instead na aminin na lang niya na talaga nagkamali siya, dahil ang sasabihin ng judge, whether we like it or not, kailan niya pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Tama po. Ngayon, yung sinasabi ko po ay parang ganyan din ang sinasabi ng Biblia. Nasabi sa Bible, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaano mabigat, ay walang marating sa langit, hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple naman tanong lang sa inyo. Sa tingin nyo kayo ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo po ay sa hell mapupunta, pero hindi lang po kayo, lahat po tayo, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-aalala po ba dito? Medyo oo, minsan hindi. Kasi nasa sa atin naman na kasi kung anong gagawin natin doon. And sa huli naman kasi talaga yung pagsisisi at saka yung judgment. Wala naman na tayo magagawa kung magkakaroon tayo ng pagkakasala, maayos naman natin ito o hindi. Yun po. Okay, pero whether we like it or not, dapat talaga tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, nananahimik lang ata kayo po dito. And I'm sorry to hear that kung may maaari tayo may mga nararanasan iba't iba, mga pangyayari. Pero, ito naman po ay hindi para kay gulatin, kung hindi, nagmamalasakit lang po kami dahil po buhay ang pinag-uusapan natin. Tanong ko lamang, kayo ba ay natatakot sa kamatayan? Sobra po. Dahil Marami pa po akong gustong gawin at meron pa po akong mga dapat bigyan pagtuunan ng pansin sa mga taong babawian ko ng kabutihan na sa ginawa nila sa akin. Kung kayo po'y mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang years? Any number will do. Hanggang sa 100 years old. Mga 100, well, not bad, no? Wala mo masama doon. Pero tanong ko lamang, alam nyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito? Yun ang walang kasiguraduhan. Exactly. Hindi ko itinatakot, no? Huwag naman sana, bigyan sa gitna ng interview, bigyan tayo tamaan nito ng kidlat. O huwag naman sana, bigyan tayo tamaan ng kuryente. Hindi ko itinatakot, no? Ay, hindi naman ganyan. Pero, ang buhay kasi talaga maiksi lamang. Kasi hindi natin talaga alam kung hanggang kailan talaga tayo magtatagal sa mundo. Pero, ang totoo po talaga, sabi sa Bible, pag po tayo lahat talaga mamamatay, lahat po tayo huhusgahan ng Panginoon. Saan? Yung mga ginagawa nating mabubuti at masasama noong tayo nabubuhay pa. Ang masakit po dito kasi, alam rin ng Diyos kung ano ang mga sikretong kasalanan natin na hindi nalalaman ng ibang tao, tayo lang nakakaalam, pero ang Diyos kita niya, lalo na sa ating puso. Ang totoo talaga, walang sino man ang mabuti kahit isa. Lahat talaga tayo ay pumalpak sa kalhatian ng Panginoon. Kaya talagang hell po ang bagsak po talaga sa atin. Pero bagamat nakapag-alala talaga, meron namang pong solusyon. Dito na po papasok ang isang napahalagang salita. Narinig salita ang mercy, M-E-R-C-Y. Yes po. Ano po sa Tagalog nun? Awa? Kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Oo. Okay lang po yun. Whether tayo po may nagawang kasalanan or meron kang naranasang kakaibang pagsubok sa buhay na hindi yan bunga ng kasalanan, kaya natin humingi po ng mercy o awa. Bakit? Ang mercy po kasi ay hindi yan kahinaan, kung hindi humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Na inamin natin tayo po ay mahina, inamin natin tayo po ay nagkasala, or kung gulo-gulo ng ating isip, nagpapakumbaba tayo sa harap ng Panginoon. Dahil hindi po ipinagdadamot ng Panginoon ang kanyang awa. Yes, galit siya sa kasalanan at makasalan tulad natin, pero gusto pa rin niya manaig ang awa. Kasi pag walang awa, hindi natin talaga deserve yan, bagsak talaga tayo lahat-lahat. Pero pag tayo humingi ng mercy, alam ng Diyos kaya natin ang kanyang awa para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yun, ito na po yung magiging takbo ng kaso. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo pa yung makalispo sa judgment day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat-lahat? Sacrifice po. Diba? Nagsakripisyo. So ganito yun. Tayo pong lahat ay makasalanan. Di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwis po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama. Gusto lang niyang magmalasakit o tumulong. Pero nung tao po si Jesus, ano bang ginawa sa kanya? Tinorture, pinatay, ipinako,
at namatay siya sa krus ng Kalbaryo. At bago ko ituloy yan, naalala nyo ba yung sinasabi ko doon sa dalawang tao, yung mabuti at masama? Naalala nyo? Hindi nyo napansin yung mabuti, laging sinasaktan, laging iniiwan sa ere. Oo, iba naman yung nangyayari sa mundo na to, pero imagine mo, walang ginagawang masama sa Jesus, pinatay siya ng mga tao. Yan yung dahilan kung bakit hindi na po nagulat si Jesus, kasi alam niya na pagbabahagi ng katotohanan, ikapalit yung kanyang buhay. Ganyan din po yung mga taong gusto nila ikabutihan, pero ang kanilang sukli ay yung pagiging iba ang trato ng mga tao sa mundo. Bakit? Kasi ayaw nila ng katotohanan. Ayaw nila na mayroong tao nagmamalasakit. Sabi kasi sa Bible, lahat po tayo kasi ayaw natin ng liwanag ng katotohanan. Gusto natin ay dilim. Bigyan kita ng mabilis na halimbawa. Minsan ba ikaw ba ay napagalitan ng magulang mo? Opo. Minsan ba na-encounter mo, pinagsasabihan ka parang ayaw mo makinig? Opo. Diba? Lahat tayo dyan guilty. Kasi yan yung dahilan kung bakit po sa ganyang halimbawa na yan, lahat po tayo ay ganito rin ang nangyayari. Kaya si Jesus, di na po siya nagulat. Kaya nga siya naging Diyos kasi alam niya kailangan mabuwis ang buhay niya. At kaya siya namatay sa krus, nabayaran lahat dahil sa kanyang dugo at sa kanyang katawan. Kaya siya naging Diyos kasi kailangan niya mabuhay para matalo na po ang kasamaan at kasalanan. Ibig sabihin po, ang kaligtasan po natin ay wala sa ating mabuting gawa, kundi nasa biyaya o regalo ng Diyos. At may dalawang bagay po para makamit yan. Una, nariyan salitang repentance? First time? Okay, when you say po repentance, that is pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, pag kayo nagkasakit, di ba gusto niya laging gumaling? Opo. Kunwari kayo nilalagnat, makakapag-muni-muni ka ba dito sa lugar na to? Diba? Kasi kailangan mo ng focus, diba? Kasi pag iba talaga pag wala kang masamang pakiramdam. So pag tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran ang mga nagawang kamalian natin o kasalanan, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Tandaan nyo po, regalo po ng Diyos yung pagsisisi. Kaya pwede tayong lumayo sa kasalanan. At ang pangalaw po ay ang faith or pananampalataya kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa tayong dalawang bagay na yon, ay check, pwede tayong patawarin ng Panginoon. Bibigay tayong bagong puso't isipan. At higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Pagsisisi at pananampalataya. So bago po umalis, meron na akong mabilis na tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Sobra. Meron ba kayong Bible sa inyong mga bahay? Meron naman. Nagbabasa ka ba lagi? Minsan po. Minsan. Ganito na. Pag nagugutom, anong gagawin mo? Nakakain. Di ba araw-araw? Kasi kung hindi magkakasakit po tayo. So sana ganyan din po sa Bible. Hindi ko kayo pinepuwersa, pero kung sa physical, nakain tayo araw-araw ng pagkain, ganyan din po sana sa Bible. Kasi ang Bible po kasi, yan po ay parang love letter ng Panginoon sa ating lahat-lahat. Hindi lang yan basta instruction book ng buhay natin. Ibig sabihin, relasyon natin yan sa Panginoon. Yes, pwede tayo magkaroon ng relasyon sa mga tao at sa loved ones, pero sasaktan po tayo. Hindi to hugot, ito yung totoo. Pero pag relasyon po sa Panginoon, hindi mangyayari yan. Kasi gagamitin talaga po ng Panginoon yung mga tao sa paligid natin para makita na tayo po may purpose talaga sa mundo. Makilala natin ang Panginoon, siyang malugod natin habang buhay, at yung mga tao natin sa paligid, magiging malaking papel rin yan sa ating buhay. Yun nga lang, pwedeng may dumating na maraming tayong pinagdadaanan, hindi ibig sabihin yun, susuko tayo. Kasi lahat po tayo ay hindi malinis ang puso natin. Magkakaproblema talaga, pero ang Diyos, hindi yan titigil, hindi yan susuko. Kasi yun talagang dapat ang magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. At pag nangyari kasi yun, kahit ano pang pagsubok na pinagdadaanan natin, hindi ka susuko. Ibig sabihin, tinatanggap mo na ito'y parte mula sa Panginoon na kaya natin talagang matuto talaga. Kaya yan yung dahilan kung ba tayo talaga nandito sa mundo. To summarize lamang po ang bad news, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo guilty. Kahit yung mabuting tao na kilala mo, for example, nagkasala din yan. Kasi wala talagang perfect sa atin. Talagang impyerno ang bagsak talaga sa atin. Pero, ang mabuting balita, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat, pero maraming maliligtas. Siyempre maganda kung tayo po'y kasama po na maliligtas, kung talaga tayo ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang.
bilang Panginoon tagapagligtas. At pag nagawa natin dalawang bagay na yun, ay tsak, pwede tayo patawarin ng Panginoon. Bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at tigit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. So kung anong katanungan po, ako po yung nagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. Stay safe po and God bless po sa inyo. Thank you po.